Ang Estados Unidos ng Amerika ay kasalukuyang pinapalakas ang mga pag-atake laban sa Iran. Naglunsad ang Estados Unidos ng malaking pag-atake sa estratehikong isla ng Kharg sa Iran na dinaraanan ng halos 70% ng langis na ina-export ng Republikang Islamiko. Tinawag ni Trump ang pambubumbang ito na isa sa pinakamalalakas sa kasaysayan ng Gitnang Silangan. Ayon sa kanya, tuluyang winasak ng mga sundalong Amerikano ang lahat ng target militar sa isla. Ngunit ayon sa kanya, dahil sa paggalang ay hindi nila ginalaw ang infrastruktura ng langis. Dagdag pa ni Trump, kapag hindi binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, sisirain ng Estados Unidos ang lahat ng infrastruktura ng langis sa isla. May ilang katanungan ukol dito. Para sa Iran, syempre, magiging isang tunay na bangungot ito. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung bakit bangungot ito para sa Iran at bakit malabong bombahin ng US lahat ng infrastruktura ng langis doon. Bukod pa rito, nalaman na inaprubahan ng administrasyon ni Trump ang pagpapadala ng karagdagang puwersa ng US Marine Corps na hanggang 5,000 katao sa Gitnang Silangan, pati na rin ng ilang mga barkong pandigma. At dito, may mga bagay din tayong dapat pag-usapan. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, ang link ay nasa video description. Doon agad naming inilalatala ang bagong balita. Naglunsad ang Estados Unidos ng malawakang pag-atake sa isla ng Kharg ng Iran kung saan dumadaan ang halos 70% ng export ng langis ng Republikang Islamiko. Ipinahayag ito ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sa publiko sa kanyang social network na Truth Social at tinawag ang pambobomba bilang isa sa pinakamalalakas sa kasaysayan ng Gitnang Silangan. Ayon sa kanya, tuloy ang winasak ng mga sundalong Amerikano ang lahat ng target militar sa isla, ngunit hindi nila ginalaw ang infrastruktura ng langis. Narito ang kanyang sinabi. Kung ang Iran o sinuman ay gumawa ng anumang hakbang upang hadlangan ang malaya at ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, agad kong rerepasuhin ang desisyong ito. Ipinapahiwatig niyang sisirain pa rin ang infrastruktura ng langis. Itatala ko na ang isla ng Kharg ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Persian Gulf, mga 32 kilometro mula sa baybayin ng mainland, at ito ay isang mahalagang enerhiyang kuta ng Iran kung saan halos 1 bilyong bariles ng langis ang dumadaan taon-taon. Sa isla ay merong malalaking imbakan ng langis na konektado ng mga pipeline sa pinakamalalaking oil field ng Iran. Tinaman ng mga pag-atake ng Estados Unidos ang mga imbakan ng missile at mina. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Ministry ng Langis ng Iran, malawakan at mapanira ang mga pag-atake. Paalala ko rin, noong Marso isinulat ng Axios na pinag-uusapan ng Estados Unidos at Israel ang posibilidad ng pagsakop sa isla ng Kharg dahil anumang aberya rito ay direktang apektado ang pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Bilang tugon sa pag-atake, nanawagan ang hukbo ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa mga residente ng United Arab Emirates na umalis sa mga pantalan at lugar na may mga Amerikano. Sa pahayag, binigyang diin ng babala ay nakatuon sa populasyong Muslim ng Emirates dahil ayaw nilang makasakit ng sinuman. Sige, pag-usapan natin kung anong klaseng isla ito at bakit ito mahalaga sa estratehiya ng Iran. At mula rito, sa totoo lang, direktang nakasalalay ang kaligtasan ng rehimen.
Kung iisipin, ang isla ng Kharg ay isang napakaliit na coral island, 8 kilometro ang haba at 4 na kilometro ang lapad. Pero napakahalaga nito para sa rehimen sa Tehran. At ang kabalintunan ng tadhana ay ang oil terminal sa isla ng Kharg ay itinayo ng Amerikanong kumpanyang Amoco bago pa man ang Islamic Revolution noong dekada 60. Dahil mababaw ang baybay ng Iran at hindi kayang tumanggap ng malalaking tanker ang mga pantalan sa dalampasigan. Napagpasya na lang maglagay ng pipeline papunta sa isla dahil sapat ang lalim ng baybayin para dumaong ang mga tanker at magkarga ng langis. Ang pagsira sa mga pasilidad ng langis o pagsakop sa isla ay mag-aalis sa Iran ng kabuhayan, pero dapat maintindihan na magdudulot ito ng malawakang paglala ng digmaan. Tiyak na hihilingin ang pagpapadala ng sundalong Amerikano sa Iran at magiging dahilan nito sa Iran para bombahin ang mga oil field, pabrika at daungan sa Persian Gulf na maaring magdulot ng ilang buwang kung hindi man ilang taong pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Tinitiyak ng mga eksperto na kapag inalis ng Estados Unidos ang kabuhayan ng Iran sa pagsira ng infrastruktura ng langis sa Kharg, magsisimula ang laro na walang patakaran. Hanggang sa huli, sinusubukan pa rin ng magkabilang panig na iwasan, alam mo, ang posibilidad ng pag-atake sa isa't isa sa mga oil assets. Pero sa prinsipyo, matapos ang mga pag-atake ng Iran sa mga bansa sa Persian Gulf, medyo nabasag na ang tabu na ito. Pero dito, may isang napakasensitibong punto. Paulit-ulit sinabi ni Donald Trump na gusto niyang mailipat ang kapangyarihan sa Iran gaya ng ginawa sa Venezuela papunta sa mga lider na kaya niyang kausapin. Pero ang buong punto ay, ang pagkasira ng isla ng Kharg ay mag-aalis sa Iran ng kita mula sa pag-export ng langis at ang Iran ay malulugmok sa kaguluhan kahit sino pa ang namumuno. Hindi mahalaga kung rehimeng ayatollah, bandido o mga pro-demokratikong reformista, hindi mahalaga. Uulitin ko, 70% ng pag-export ng langis ng Iran ay nakadepende lang sa iisang isla na ito. 8 kilometro ang haba at 4 ang lapad ang laki. Ang terminal sa isla ay kaya hanggang 7 milyong bariles kada araw, pero dahil sa sanksyon ng kanluran laban sa Iran, mga 1.5 milyong bariles lang kada araw ang na-export nila bago ang digmaan. Bago matake ang Estados Unidos at Israel, lumampas sa 2 milyon at umabot sa 3.7 milyong bariles ang export kada araw. Bukod sa terminal, may mga imbakan ng langis sa isla na kayang maglaman ng 28 milyong bariles ng langis. Pero bukod sa pambobomba, may isa pang posibleng senaryo. Maaring ganap na maparalisa ang pag-export ng langis ng Iran kahit hindi lusubin ang isla o sirain ito ng lubusan. Sapat nang bombahin o sirain sa ibang paraan ang oil pumping station malapit sa baryo ng Gare sa lalawigan ng Bushehr. Nasa mainland ng Iran ito. May mga pipeline mula rito papuntang isla ng Kart at Bagum Yazd Terminal sa Golpo ng Oman na umiiwas sa Strait ng Hormuz. Sa totoo lang, may opsyon lang na isara ang gripo sa mainland. May isa pang senaryo. Ang okupasyon ng Kharg Island ay nagsisiguro ng pagpapanatili ng oil infrastructure ng Iran sa inaharap. Pero para dito, kailangan magpadala ng sundalong Amerikano sa Iran. Heto ang balita para sa inyo. Ngayon, isinulat ng Wall Street Journal na inaprubahan ng administrasyon ni Donald Trump ang pagpapadala ng karagdagang contingent ng US Marine Corps na hanggang 5,000 sundalo sa gitnang silangan, pati na rin ng ilang barkong pandigma. Sa kasalukuyan, ang USS Tripoli, isang landing ship na nakabase sa Japan na may mga marine na sakay, ay papunta na sa gitnang silangan. Bagaman dati nang tinawag ni Trump sa publiko na isang aksaya ng oras ang operasyon sa lupa sa Iran, sa mga pribadong pag-uusap ay nagpapakita siya ng seryosong interes sa limitadong presensya ng tropa sa Iran para sa mga tiyak na estratehikong layunin. Hindi ito tungkol sa malawakang pananakop, kundi iniisip ni Trump ang pagkontrol sa uranium reserves ng Iran at posibleng pakikipagtulungan sa Tehran pagkatapos ng digmaan sa langis gamit ang modelong Venezuela. Kaya hindi ko inaalis ang posibilidad na subukan pa rin ng Estados Unidos na sakupin ang isla ng Kharg na maglalagay sa rehimen sa Tehran sa mahirap na sitwasyon. Kasabay nito, para sa susunod na pamahalaan sa Iran, mananatiling buo at ligtas ang infrastruktura ng langis. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like.
Mga kaibigan, kung kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan nyo ang aming channel sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Makikita ang mga link at detalye sa video description. Salamat sa suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.